Mula Cabanatuan, Nueva Ecija, bumiyahe pa ang pamilya ni Nanay Julita ng halos 5 oras makapunta lang sa Bahong La Trinidad. Kanyang sadya, pumakyaw ng mga bulaklak na ibebenta sa darating na undas. Ang rados kasi dito is 150 lang. Pag sa amin, sa Nueva Ecija, aabot ng 300. Sa ngayon, medyo mataas kasi nga mataas din yung kuha namin. Kaya, siyempre may kaunting kami. Isa lamang si Nanay Julita sa mga dumagsa at nagsiakyatang mga negosyante para mag-angkat ng bulaklak mula sa Rose Capital of the Philippines para pumakyaw ng bulaklak. Ayon sa magsasakang si Grace, pangatlo na raw si Nanay Julita sa mga pumakyaw ng kanilang pananim na bulaklak. Laking tuwa din niya, lalo pat ngayon lang sila makakabawi mula sa magkakasunod na bagyo. Tisupleti sabong tayo tata enough for the demand. Nagado ti supply. Ngayon lang kasi 28 pa lang ngayon. Bukas makikita natin kung marami pa o paubos na rin. Nakakabangon at magaganda pa rin yung mga flowers natin. During that bagyo mas tumaas kasi kumonti ang harvest. Kahapon nga lang October 27, nagtaas na ng presyo ang ilang magsasaka sa La Trinidad ng kanilang mga pananim na bulaklak. Ang Rados na dating 100 hanggang 120 pesos kada bundle, pumalo na sa 150 hanggang 180 pesos. Ang Anthurium na dating 400 hanggang 500 pesos kada bundle, umabot na rin sa 600 hanggang 650 pesos. Nasa 30 pesos lang ang itinaas ng aster at naglalaro na ito sa 100 hanggang 150 pesos. Pumalo na rin sa 400 hanggang 500 pesos ang presyo ng rosas na dating 250 hanggang 400 pesos ang kada bundle depende sa laki. Wala namang paggalaw sa presyo ng Malaysian mums at nakapako pa rin ito sa 200 hanggang 250 pesos. At least ma-fill upan na amin nga Makabawi. Mondo. Makabawi mati farmers ko man oreno at least medyo nababangam at least apan. Kasi naman pag mataas baka mabutang matlang dagitoy bumatang. So nga at least may medyo palang ti presyo tapno apan ti amin nga sabong. Pero ayon sa ilang magsasaka, posible pang tumaas ang presyo ilang araw bago ang undas. Angel Arquero, RNG News.